Yun ang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business, mga kapapi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-business natin sa ibang bansa sa mga panig ng mundo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito mga idol ay magbigay lang po tayo ng panibagong reaction. Ano po? Dahil sabi nga po ng iilan, si ka-business naghihirap na. Magbebenta ng sasakyan. Ano na nga ba ang nangyayari kay ka-business? Ito po ang ating himahin at pag-uusapan mga idol. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, akin po sanang hihilingin mga idol. Palambing naman para sa ka-business official, ka-business family, Papa Dens and Mrs. Ka-business. Yun din po, isama na rin po ninyo ang inyong abang lingkod tao. Well mga idol, kita naman po nagulat tayo kasi po nagkaroon po ng isang vlog si ka-business na magbebenta ng sasakyan. At hindi lang isa, kundi dalawa sapagkat maging ang sasakyan ni Papa Dins ay ibibenta na rin nila. Nakakagulat ang ganitong revelasyon mga idol, ano po. Pero sa akin pong panunood sa video, may mga napunto akong nakuha. Una mga idol, para sa akin, good decision. Napakagandang decision. Kumbaga, in business-wise, napakagaling, napakagandang decision yun. Bakit? Una sa lahat, ay sa pagkakataong ito, kailangan talaga ni ka-business ng magsakripisyo. Ano po ibig sabihin ng magsasakripisyo? Dahil marami ang kanyang mga followers na humihiling na ka-business, bumalik ka na sa pag-charity mission. Ka-business, ito na tayo. Ka-business, gawin mo na ito. So ito na ngayon, siguro, napag-aralan ni ka-business, tama nga, kailangan na siyang dumarga. Pero katulad nga ng sinabi niya, paano siya makakapag-charity mission kung hindi sapat ang kanyang pondo? Di po ba? Hindi naman po pwede po yung palima-liman-libo. Ano po? Hindi naman pwede yung paggawa ng charity mission na talagang ano lang. Kasi sabi, mabuti pa siya dahil malaki ang kinikita, malaki din ang binibigay. Alam niyo po mga idol, tama yung ginawa ni ka-business kasi kung mabibili ang kanilang sasakyan, kung mabibili ang kanilang sasakyan, so magkakaroon siya ngayon ng pondo para sa kanyang activities na hindi magagalaw ang kanyang savings. Ibig sabihin, mula doon sa mga naipon mula sa pagbablog, ay ibebenta niya, ibibigay sa tao. Ngayon, paano siya magkakaroon ng sasakyan? Kukuha na lang siya ng hulugan. Pwede. Tama yan. Napakagandang desisyon. Upang sa ganun, doon naman sa kinikita sa pagbablog, ang siya niyang ibabayad sa kanyang nakuhang sasakyan. Di po ba? So makakatulong siya sa tao mula sa pundong naipon doon sa biniling sasakyan, and at the same time, mula naman sa kinita niya sa kanyang pagbablog ay makapagbabayad siya ng kanyang nakuhang sasakyan. Ang pinaka-crucial lang dito mga idol is nasa mga followers. Kasi ito na po ang tutumbukin at lalargahin ng ka-business. Muli papaimbabaw ang ka-business sa larangan ng pagtulong. Narinig naman natin. Pero malaki po ang papel na gagampanan nating mga followers. Bakit sinabi ko ito? Kailangan po natin suportahan si ka-business at Papa Dins. Hindi po biro mga idol ang magkaroon ng utang. Hindi po biro ang magkaroon ng obligasyon. Higit lalo kung ang pagkukunan mo ng iyong pundo ay mula po rito sa sahod. Pero sa aking pananaw, kayang-kayang bayaran ni ka-business yan. Ito na pinakamaganda dahil kahit papano, maibabalik niya ang kanyang ginagawang pagtulong na hindi lang yung paputyo-putyo lang na tulong. Siguro marahil mga idol, sabi pa nga maraming natutunan si ka-business sa kanyang mga karanasan. Ito yung pinakamagandang pagkakataon na ang tao kahit papano kung mayroong mga nararanasang mga hamon at pagsubok sa buhay, ginagamit niyang armas, ginagamit niyang instrumento upang mas higit siyang mapalakas. Doon ako bumilib sa kanya Sabi nga, one step backward, pero three step forward. Tama po yun. Napakagandang desisyon yan. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, kailangan mo muna magsakripisyo. At ano ang isasakripisyo ni ka-business? Ang kanyang mga sasakyan. Ano po sana mga idol, ang dalangin ko, ang makabili ng kanilang sasakyan, is yung ka-business family pa rin. Bakit? Para at least, ang kanilang sasakyan ay related pa rin mga idol doon sa ka-business family. Di po ba? Kung halimbawa, mayroong mga ka-business family, member, followers na nangangailangan ng sasakyan at bibilhin ito. So, hindi pa rin mawawala mga idol na
ang pinagmulan ng mga sasakyan ni ka-business ay nagagamit pa rin ng isang ka-business supporters. Di po ba? Parang ganun. So sana, hopefully, ay mabili na itong sasakyan upang sa ganun ay manumbalik uli, maibalik uli ang charity mission ni ka-business. Pero katulad po ng sinasabi natin mga idol, ito po ay panibagong hamon para sa ka-business sapagkat kumbaga mga idol, parang bumalik sila sa square one. Dahil eto ngayon, kung babalik sila sa pagtulong, didiretso na sila, kailangan natin ng suporta. Pero kung titingnan naman natin at i-analyze natin ang community ni business tumataas na tumataas kahit paunti-unti, di po ba? So, I do believe na sana masuportahan natin ito. Alam niyo po, ang isa lang po sa talagang nakikita ko ay ang mahinang suporta ng community para kay ka-business. Sinasabing mahina, bakit kasi mahina? Dahil hindi nakakaabot mga idol o hindi naabot ni ka-business yung target views. Ano po. Pero tulad nga ng sinabi, dahil nga sa may mga problemang nagdaan, pero siguro ito na yung pagkakataon na suportahan natin siya. Ito na yung pagkakataon mga idol. Ang tagal natin hiniling ka-business. Nakilala ka namin sa pag-charity. Ka-business, sinuportahan ka namin kasi nakilala ka namin sa ganitong klaseng tema ng pagbablog. Ano po. Nasa linyada ka ng pagtulong ka-business kaya kami sumuporta at bumilib sa iyo. Now, ito na pagkakataon. Maliwanag po mga idol sa kanyang sinabi, babalik at babalik na siya sa pagtulong. At kailangan lamang siya ng puhunan. Tama. Tama. The reason why mga idol na tumigil si ka-business dahil hindi niya kayang masuplayan ang activities ng pagtulong. At syempre, hindi naman pwede na paputyo-putyo lang ang kanyang itutulong dahil nga po sa malaking charity na, malaking blocker na po siya. So this time, kung magkakaroon siya ng pundo dahil sa ibibintang sasakyan, tulungan naman natin mga idol. Tulungan natin si ka-business dahil malaki ang responsibilidad na kanyang gagampanan kung sakaling bili siya uli ng sasakyan sa hulugan na proseso. Para sa ganon, sa bawanan, pagbabayad ay at least kahit paano maging kaparte tayo dyan sa kanyang investment na yan. At kahit paano mga idol, kumbaga parang maano natin si ka-business na magpursige, magpatuloy, magsipag sa pag-charity. Dahil alam niya, katuwang niya ang komunidad ng ka-business family. So mga idol, idalangin natin na may bumili, mabili ang kanilang dalawang sasakyan at syempre habang umiindayog sa panibagong chapter, pwede nating masabi na this is the new life of ka-business, panibagong mukha, panibagong buhay. Sigurado po ako mga idol, ang papakabangan po natin is kung ano ang mga charity mission na gagawin. So sana ka-business, payo ko lang din, kung papaindayog ka na sa pag-charity mission is magkaroon din, makikita namin no, yung isang kakaibang tema din ng pag-charity. Kino-consider natin yung mga previous video na nagagawa na po nila ni Papa din sa katulad po ng sa inyo, yung pong mga may dokumentaryo na pagtulong, napakaganda po niyan. Sobrang napakaganda po. And hopefully mga idol, tayo bilang manonood na malaki po ang papel natin gagampanan sa pag-share, sa panunood ng video. Sana po lagi tayo andyan. Bilang ka-business, bilang nagmamahal sa ka-business family, bilang suporta sa ka-business, at bilang katuparan sa kahilingan ng karamihan na pumaindayog na si ka-business sa larangan ng pagtulong. Ako po si Taong Galang mga idol, please do click and follow ka-business special, ka-business family, Mrs. Ka-business and Papa Dens. Likewise mga idol, ang ating pong mga kagwang. At syempre, tulungan din natin mga idol, ang mga ka-business reactors. At ang inyong abang lingkod, Taong Galang. God bless us all. Pagpalang araw sa ating lahat.